Narito ang mga headline news. Maayos na natapos ang RTS, Evangelism School at Regional Church Ministries sa Mindanao sa linggong ito. Ang mensaheng ipinahayag mula sa ating pulpit message na nakaraang linggo ay, let's enjoy the 7 prayers of tabernacles, 24 hours a day, mula sa Exodus chapter 40 verse 17 hanggang 38. Magandang araw, narito ang OLMC News. Ayon sa gabay at biyaya ng Diyos at hawak ang mensahe mula sa ating pulpit message, sa linggong ito ay maayos na natapos ang RTS, Evangelism School at Regional Church Ministries sa Mindanao. Sa unang araw ng camp ay unang nagtungo at nagbigay ng papuri at pagsamba ang camp team sa simbahan ni Pastor Lea sa Kabakan. At bago ipahayag ang mensahe ay una munang ipinahayag ni Remnant Jordan ang mensahe ng daan ng kaligtasan sa lahat ng mananampalataya doon at sila'y tumanggap sa Panginoon. At gayon din, ibinahagi ni Senior Pastor Choi ang mensahe ng buhay ng pagiging Kristiyano. Kinabukasan, Martes ng umaga ay Evangelism School sa Matalam sa simbahan ni Pastor Feb, kung saan nagtipon at nakinig ng mensahe ang lahat ng mananampalataya doon ng daan ng kaligtasan na ibinahagi ni Assistant Pastor Jenard. Pagkatapos nito ay ipinahayag ni Senior Pastor Choi ang mensahe na ang krus ba na hugis ay simbolo ni Maria. Nung Miyerkules ng umaga ay RTS class sa bahay ni Pastor Bing sa Midsayap, kung saan una munang ipinahayag rin ni Remnant Jordan ang mensahe ng daan ng kaligtasan sa kanila. At ipinahayag naman ni Pastor Kim ang mensahe ng tatlong insidente mula sa Genesis 3, 6:11, ang insidente ng Hardin ng Eden, Nephilim at Tore ng Babel. Pagkatapos din nito, muling ipinahayag ni Senior Pastor Choi ang mensahe ng ang krus ba na hugis ay simbolo ni Maria. Sa gabi naman ay Evangelism School sa Rangaban at mula rito ay si Assistant Pastor Jenard naman ang nagbahagi ng mensahe ng daan ng kaligtasan. Ipinahayag naman ni Senior Pastor Choi sa lahat ng mananampalataya roon ang mga bagay na kinakailangang dalhin ng mga dumadalo sa Evangelism School. Noong Webes ay ministry sa South UP One Light Mission Church sa simbahan ni Pastor Bernie. Pagkatapos ibigay ang mensahe ng daan ng kaligtasan na Assistant Pastor Joan ay pinahayag ni Senior Pastor Choi ang mensahe patungkol sa pagbabautismo. At saka nagsimula ng bautismuhan ang mga remnants at adults ng simbahan na tumanggap sa Panginoon. Sa hapon ay RTS class sa South UP. Ipinahayag ni Assistant Pastor Jenard ang mensahe ng tatlong insidente mula sa Genesis 3, 6:11, ang insidente sa Hardin ng Eden, Nephilim at Tore ng Babel. At sa huling araw ng camp, Biyernes ng umaga, nagtipon at nagkaroon ng pagsamba ang camp team at ang mga mananampalataya kila Pastora Portia. At ipinahayag ni Senior Pastor Choi ang mensahe ng Sino ba ako mula sa Matthew chapter 16 verse 15 hanggang 16. Nawa, patuloy tayong manalangin sa pagpapatuloy ng ministry sa Mindanao upang magligtas ng TCK, CCK at NCK para sa misyon at pag-eebanghelyo. Ang mensaheng ipinahayag mula sa ating pulpit message na nakaraang linggo ay, let's enjoy the 7 prayers of tabernacle 24 hours a day, mula sa Exodus chapter 40 verse 17 hanggang 38. Una, kinakailangan nating panghawakan ng daloy ng tipan, i-confess ito at manalangin. Gayon din na panghawakan ng salita ng Diyos na ibinibigay sa oras ng pagsamba. Pangatlo, mahalaga na panghawakan mo ang tipan sa loob ng mensahe ng pulpit na kung saan ang pasasalamat ay mapapanumbalik sa loob ng panalangin. Kapag nanalangin ka ng 24 hours, ang lahat ng bagay ay magtatranscend at darating sa iyo ang pagpapala ng trono. Sa pamamagitan ng ating simbahan, kinakailangan nating manalangin na maitayo ang 3 courtyards na magliligtas ng susunod na henerasyon. At huling ipinahayag sa mensahe na kapag tayo'y nanalangin ng 24 hours, ang absolute impossible ay magiging absolute possible. Announcement.
Mamalasas ng hapon ay devotion worship ng Sunday School Elementary. Mamalas 7 ng gabi ay online evangelism school ng Philippine Children Minister. Sa linggong ito ay Regional Church Ministry sa Laniera at Santiago. Sa susunod na linggo ay magkakaroon ng meeting at practice ang lahat ng PRC staff sa Harvesters Mission Church sa Bulacan. Mula October 3 hanggang October 9 ay Korea Great Vacation Holidays. Sa October 13 hanggang October 17 ay RTS Evangelism School at Regional Church Ministry sa Mindanao. Sa October 23, Huwebes ay Rodriguez Addiction Prevention Evangelism School. At sa October 29, Merkules ng alas 6 ng gabi ay Anniversary Worship and Ceremony ng ating simbahan. Nawa, sa linggong ito ay maranasan at matamasan natin ang 7 panalangin ng Tabernacle 24 hours. At dito nagtatapos ang All MC News. Maraming salamat.